Good morning po, All Generation Church. Ay, medyo mahina. Minsan pa po, isang mapagpalang umaga sa atin, All Generation Church. Bago po tayo magsimulang magpuri sa atang Panginoon, maaari ko lang pong basahin sa inyo yung sinasabi po sa Psalms 46. Sabi po dito, "The Lord is our strength and my refuge." Isa pa po. "The Lord is our strength and our refuge. Therefore, I will fear no evil." Minsan po may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, pero let us be reminded that our Lord is our strength and our refuge, that He is a very present help in times of needs. Natapos po ang Psalms 46 sa mga katagang, "Be still and know that I am God. I will be exalted among all nations. I will be exalted in all the earth." So, tulad po ng sinasabi sa Psalms 46, ano po yung magiging tugon natin? One, we shall not fear. Huwag po tayong matakot kung ano man po ang darating sa atin. At pangalawa, let us exalt the name of the Lord. Kaya yun po ang gagawin natin ngayong umaga. Amen po ba? Amen po ba? Sama-sama po nating awitan ang ating Diyos na buhay ngayong umagang ito. Magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukuwalang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat
mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, basta ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Pinupuri ka namin, O Diyos na buhay. Patuloy po natin siyang awitan ngayong umagang ito. Sa bawat umagang ay ganda, simula magpuri sa Kanya, taas ang kamay at tumawi. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat titig. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at lumabay. Wala sa iyong may papantay. Sa bawat umagang ay ganda, simula magpuri sa Kanya, taas ang kamay At umawit sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat titig. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at lumabay. Wala sa iyong may papantay. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at lumabay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at lumabay.
Bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Bago po tayong magpatuloy sa pagpupuri sa ating Panginoon, ini-encourage po namin kayo na yung susunod po na aawitin natin ay gawin nating personal na panalangin. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
salamat sa sukdulang biyaya mo. Maraming salamat, Panginoon, sa sukdulang biyaya mo na patuloy mong ipinaparana sa aming lahat. Ang inyong pag-ibig, ang inyong pagyakap sa bawat isa. Kaya wala kaming sasayangin na oras para purihan ka at pasalamatan ka ngayong umagang ito. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Kayong paman sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayong paman sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. At gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. At gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. At gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, at gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, at gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin.
na pagsintay iyong dinggin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Sa'yo lamang namin, Panginoon, itinataas ang mga awiting ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng ating banal na kasulatan. Patuloy po nating purihin at sambahin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbasa ng kanyang mga salita. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Mateo, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 16. Babasahin po natin ito ng sagutan. Ako po ang mauna, ang kongregasyon ng susunod, at sabay-sabay po tayo sa huling talata. Muli po, sa aklat ng Mateo, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 16. Babasahin po natin ito ng sagutan. Ako po ang mauna, ang kongregasyon ng susunod, at sabay-sabay po tayo sa huling talata. Simulan ko po. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Sabay-sabay po tayo. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y maaari nang makaupo. Morning, everyone. Welcome to All Generations Church. My name is Pastor Sol. I'll be preaching today. But before that, let us spend this moment in silence. Let us pray.
Thank you, Lord, for the gift of life, the gift of silence, so that our hearts can listen to your Holy Spirit. Embrace us today. Speak to us, Lord. Reveal yourself. Once again, assure us of your presence, of safety, of your protection, of your guidance. The world is a dangerous place to be. There are wars and rumors of wars. There are famines, calamities, and destructions. Father, we come to you for deliverance. Pray, Lord, for peace. Peace in our hearts, in our minds. Peace in our homes, our families, workplaces, in school. Pray for peace in our society and our world. Pray, Lord, that you will give wisdom to our leaders, world leaders. Pray for peace in the Middle East, Lord. Parang hindi na namin nakikita, Panginoon, kailan matatapos ang gulo. That's why we are here, praying, exercising our faith. Help us not forget na nakikinig kayo sa mga prayers namin, Panginoon. Pray for the families of those who have been victims of atrocities and hostilities, Lord. Comfort them. That's your promise, Lord. Those who mourn will be comforted. Those who are being persecuted because of you, you will bless them. We also pray for healing, Father. We also pray, Lord, for restoration, not only of our health or physical conditions, but most especially renovation of our hearts, restoration of our love and faith kay Jesus, naming tagapagligtas sa church. We recognize that you are here in our midst. You are our God. Kayo, Panginoon, ang sentro ng pagsamba namin. Father, we also pray for our country as we put leaders sa barangay level. Lord, we pray for wisdom. Again, Lord, this is one item na parang walang pag-asa kami nakikita, Panginoon. Paulit-ulit. But we long for your righteousness, Lord, to be installed in the government. Give us righteous leaders. Those who are running, may they remember, Lord, that they are accountable sa inyo, Panginoon. Those who are seeking positions in these elections na parating, Panginoon, remind them, Lord, na you demand transparency and kaayusan ng puso sa pamamahala. There are people in your congregation, Lord, running for position, Panginoon. We pray that you will give them your favor. Pray, Lord, na ng inyong kalooban, Panginoon, you will give them the chance to serve. But as early as now, we are praying, Lord, that you will always be with them. Kasi, Panginoon, mahirap sa politika. Guard their hearts and their integrity, their holiness. Today, Lord, we will begin another series. Thank you for the opportunity. Mag-aral ng iyong salita. Mabago nawa ang aming mga puso. Mangusap kayo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Welcome to All Generation Church. Also those who are
watching, joining us live sa iba't ibang locations. Magandang umaga po sa inyo, o kung gabi dyan sa inyo. Naway, patuloy ninyong naranasan ang pag-ibig at ang katapatan ng Diyos sa inyong mga buhay. I'm doing some announcements kasi ito na yung huling araw na mag-announce tayo dito sa pulpit. So makinig po kayo mabuti mga kapatid. Ganito yan. Hawak ko ngayon yung ating program. So, see to it na pagpasok ninyo sa church, kukuha kayo dito o kukuha kayo nito diyan sa labas. Ano po? Kasi ilalagay natin lahat ng announcements dito. Para naman pag umakyat ako dito, kung sino mang mga preachers, diretso kami sa delivery ng God's Word. Ano po? So, nandito po lahat ng announcements beginning next week. At kung hanggang kailan babalik si Lord. No? Tapos, meron po tayong TV dyan sa may bandang kape, sa may wall. Ilalagay din po namin dyan, maglulup po yun. So, be mindful, no? Pagpasok nyo dito, isipin nyo na agad, kuha kayo nito, punta kayo doon, tingnan yung mga announcements. Okay. Tapos, meron din po tayong mga announcements na ilalagay sa ating po mga social media platforms. So, nandun din po yun. Pagka hindi pa rin ninyo nakuha yun, meron pang text, no? Magti-text po kami sa inyo para talagang walang makalagpas. Ngayon, ganito. May mga ilang issues dito sa numbers. Yung iba, hindi nagrereklamo, hindi nakakatanggap ng text. Hindi sila updated. So, kung kayo po ay nagpalit ng number, hindi na updated yung number nyo sa office, pakihanap na lang po yung mga staff natin para po ma-update yung inyong mga number para mabigyan kayo ng information. At kung kayo po ay nasa live groups, I hope na kayo ay kabilang sa mga live groups kasi nag-umpisa tayong buhayin uli yung ating mga live groups after pandemic. So, nandun din po, ibibigay din po namin lahat ng announcements sa mga live groups. So, sana po natandaan yung lahat. Ulitin ko, meron tayong ganito, mayroong TV dyan sa labas, meron tayong live groups, may mga Facebook, Instagram, may X na ba tayo? X na yung ano, di ba? Yung anong tawag doon? Twitter? Wala nang Twitter eh. Namatay na. Jordan. May X daw si Manny. Hindi ko alam kung ano yung X ang tinutukoy niya. Basta X na kay Elon Musk na yon. So, ganoon mga kapatid. Para, yun nga, pag akit namin dito, magpipreach na lang kami. So, sana hindi nyo makalimutan yon. Pangalawa, mangyayari po ito, awit ng pag-asa, yung para kay Pastor Benji. Ano po, suportahan po natin ito. Available lang po lahat ng tickets. So, pwede na po kayong mag-reserve. Hindi na kayong bumili. Mangyayari yan sa November 10, Friday. 7 ng gabi. Siguro mga 2 weeks, 3 weeks from now. Malapit na po yan, mga kapatid. And of course, isa pa po ito para kay Pastor Benji din. Snaps for a cause. Kung hindi po ako kayo nakapagpalitrato. Ayan. Paki-sign up na lang po ngayon. I think ngayon po yung huling araw para po dito. Alright, so bye-bye announcements in the pulpit. I'll miss you. Okay, let's go now to our preaching. We are launching another series, mga kapatid, titled Maginhawa. Ayan. Buhay at pakikipamuhay ni Jesus. Sentro ng sangkatauhan si Jesus. Sinusunod natin siya, sinasamba natin siya. Inaantay natin ang kanyang pagbabalik. Nagpapasalamat tayo sa kanyang redemption sa atin. Pero, sino nga ba talaga siya? Nung naging tao siya, anong klaseng buhay ang kanyang pinamuhay? Anong uri ng pakikipamuhay din ang kanyang ginawa? So, yan po yung ating aaralin. Lahat po na yan ay makikita ninyo sa Matthew chapter 5. Hanggang 7. Ang tawag po dyan, the Sermon on the Mount. Kaya pag binasa nyo yan, sabihin nyo, parang imposible ito Parang hindi ko kayang gawin to. Well, hindi ka nagkakamali, kapatid. Hindi yan ang klase ng buhay na na-orient ka. Hindi rin yan yung klase ng buhay na pinapamuhay natin. Buhay yan ni Jesus. Okay? Ganyan yung kanyang buhay at pakikipamuhay. Na sinasabi niya na kailangan natin sundan. Minodel niya yan, kailangan mangyari sa atin. Okay? So, hindi mo inimbento yan,
Hindi yan inimpose ng society at lalong hindi ka in-encourage ng society na mabuhay ng ganyan because only Jesus had that kind of life. But this life is also available to His followers sa atin. That's why we are here at nag-aaral po tayo. So umpisahan po natin ito, ang tunay na pinagpala. Ang New Testament, si Jesus, ang kanyang teaching, at sinundan ng mga apostol, ay sumisentro sa mga katagang Kingdom of God. Okay? Kaharian ng Diyos. The Kingdom of God is the central theme of Jesus' preaching. So lahat po ng turo ng ating Panginoon, papasok dyan. Kingdom of God. Yan po yung sentro ng kanyang turo. Sa pamamagitan ng mga storya, mga images, para madali nating maintindihan, mag-grasp ng ating mind, Jesus teaches that God's presence, yung presensya ng Diyos among us, na mga followers, His powerful reign is both mighty and quiet. Laging may contrast, mga kapatid. No? Mighty, kasi siya yun siya yung king. At walang makakapigil sa pagdaloy ng kingdom of God. And at the same time, it is quiet. Pag tumingin ka na nga lang sa mundo ngayon, anong makikita mo? Nababakas mo ba yung kingdom of God? Parang hindi gaano. Why? Because it is very quiet. It is slow. It is both welcoming and at the same time, demanding. Mga prostitutes, mga mamamatay tao, mga intellectuals, sila yung mga lumapit kay Jesus. At hindi sila itinaboy ng ating Panginoon. May mga ketong, may mga sakit, orphans, and all that. Hindi sila tinaboy ng ating Panginoon. Pero pag nakinig ka sa teaching ng Panginoon, sasabihin naman sa'yo ng Panginoon na, oh, by the way, pag mas mahal mo yung asawa mo kaysa sa akin, you are not worthy of me. It is welcoming. It also imposes mga imposibleng mga bagay. You cannot be my disciple kung lingon ka ng lingon sa iyong nakaraan. Sabi ni Jesus. So, it is welcoming and it is demanding. Maliit siya katulad ng mustard seed na sabi ng ating Panginoon, but it is also as grand as a great dinner party. Ganun ang kingdom of God. So the kingdom of God grows among us and transforms everyone who embraces it. It is a painful, slow process. Pag hinayaan mo yan at nananatili ka dyan, there will be changes. Nanggagaling sa loob. It's an arduous process. Mahaba po siya at masalimot. Kingdom of God has come. This is a great announcement. Hindi lang siya basta good news na narinig ng mga oppressed and the marginalized, yung mga hindi ganong kasama sa lipunan kasi mga mabababang uri sila ng mga tao. They were the first audience of Jesus. And Jesus was saying, there is good news for you because the kingdom of God has come at kasama kayo dyan. John the Baptist, for example, the precursor of this announcement, also announced the coming of God's kingdom. Sabi niya, the kingdom of God is near. So sa buhay na ito, mga kapatid, you have to remember that there are two kingdoms, dalawang kingdoms, simultaneously existing alongside each other. Nag-exist yan pareho. The kingdom of God and the kingdom of this world. Hanggang ngayon, umiira yan. And they overlap. Nagagawa niya ng teritoryo. Nagko-compete yan ng pamumuno at ng impluensya. Now, the question is, which kingdom are you a citizen of? Saan ka kabilang? Anong kingdom? Anong kaharian ka namumuhay? Anong yung citizenship? Who is your king? Tuklasin natin ang sagot sa mga turo ni Jesus at kung ano ang mga bagay na kailangan natin matuklasan para mapabilang tayo o masasabing tayo nga ay kabilang sa kaharian ng Diyos.
May iba't ibang paraan at gawi itong dalawang kingdoms na umiiral na tinutukoy natin. May mga sarili silang set of values, may standard, may priorities at may purpose. Araw-araw, inaalay ng dalawang kahariang ito ang kanilang mga plataforma para makuha ang ating loob at allegiance. Election season ngayon, di ba? Lahat ng mga kandidato nag-aalay ng kanilang mga plataforma para makuha ang iyong boto. Same is true. Kingdom of God and the kingdom of this world, ino-offer nila anuman ang kanilang pwedeng i-offer for you to say, yes, diyan ako. Sa Sermon on the Mount, napakalinaw na ito ang tinalakay ni Jesus sa pandinig ng maraming taong sumusunod sa Kanya. Sermon on the Mount, Matthew chapter 5 to 7, I encourage you, basahin nyo ito, pag-aralan nyo mabuti ito, mga kapatid. Yan lang, sapat na, para maintindihan mo ang plano ng Panginoon sa buhay mo at plano ng Panginoon sa mundong ito. You know, it begins with a declaration of blessedness. Binasa natin kanina, di ba? Pinagpala ang itong mga taong ito, sabi ni Jesus. At pagtatapos niyan, it ends with the story of destruction. Bakit? Sabi ni Jesus, may dalawang uri ng tao na nagtayo ng bahay, isang mangmang, isang matalino. Ang mangmang nagtayo sa buhanginan, isa naman nagtayo ng kanyang foundation ay concrete o bato. At dumating yung bagyo, alam nyo na nangyari. So pinapili tayo ng ating Panginoon. We're given a choice. Saan ba natin ilalagay yung ating allegiance? Nasaan yung iyong puso? Nasaan ang iyong buhay sa ngayon? Sa kanyang mga salaysay, sinasabi ni Jesus na siya ay hari. Ngunit ang kanyang paghahari o kanyang kaharian ay hindi sa mundong ito. Basahin niyo po, John chapter 18, verse 36. Kasabay ng kanyang pagdating ay ang pagdating din naman ng paghahari ng Diyos dito sa lupa. So yun yung kanyang dala. Hindi siya dumating na siya lang on his own. Dinala niya yung kingdom of God at inimplement yon. Na inaugurated na yung kingdom of God because of Jesus. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang hari. At anong uri ng buhay ang naghihintay sa kanyang mga tagasunod? Ito ang buhay na ayon kay Jesus ay pinagpala. Yan po yung ating inaaral ngayon. Ito ay laganap sa tinatawag nating beatitude. Yung unang part ng Sermon on the Mount. Beatitude mula sa Latin na beatitudo. Beatus, Greek word na makarios. At literally sa English ay happy. Masaya. Pinagpala. Yan ang turo ng ating Panginoon. So, ang tunay na pinagpala ayon kay Jesus, tatlong bagay. Blessedness comes from lowliness. Kababaan. Baliktad sa standard ng mundo. Pangalawa, blessedness comes from holiness. Kabanalan. Again, there's nowhere to be found in this world. Number 3, according to Jesus, blessedness comes from brokenness. Unahin natin yung lowliness. Verses 3 to 5 ng Matthew chapter 5. So, ano po yung mga naka-line up dito? Ano yung mga tao na tinuturing na low? Mga bababa? No? Ang uri ng mga taong to, but they are blessed in the eyes of God. Number 1, the poor. Yan. Mga mahihirap. Explain ko sa inyo mamaya kasi may hindi pagkakaunawaan yata si Matthew at saka si Luke dito. Number 2, those who mourn. Yung mga nagdadalamhati. Ano pa ba? The meek. Yung pong mga mapagpakumbaba. So, sabi ni Jesus, the poor will own the kingdom of heaven. Those who mourn will be comforted. Those who are meek, yung mga mapagpakumbaba, will inherit the earth. Now, balikan ko lang yung salitang poor. Kasi sabi ko nga, si Matthew at saka si Luke, medyo magkaiba yung kanilang pagsasalarawan ng salitang ito. Luke, literally, ang kanyang interpretation ay yung mga mahihirap talaga. Literal na mahirap. Mga pobre, the destitute, yung mga walang-wala, literally. Yun yung nasa mind ni Luke. Well, Matthew added
yung mga salitang in spirit. Kay Luke, sabi niya lang, blessed are the poor. Sabi ni Matthew, blessed are the poor in spirit. Both are correct because, mga kapatid, listen, the poverty, yung kahirapan, whether literal or poverty of heart, normally drives a person into a state of lowliness. Mahirap, literally, you are helpless, mababa ka. Or you are being oppressed by your emotion. You are being oppressed oppressed in your spirit. You have nothing to offer in this world kasi meron ka nga, financially, materially, wala ka namang masabing maganda because hindi naman maganda ang iyong kalooban. And lowliness opens the golden gate towards utter dependence on someone who is strong, who is able, who has authority, and can effect change. Poverty of the spirit brings you to God. Makes you realize you need to depend on Jesus, who is strong. Poverty, literal na poverty, wala kang isasayang mamaya, kahit nagsimba ka ngayon, you will depend on Christ and His ability to provide for your needs. In our case, sino itong ating dinidependehan? It is Jesus because He alone can save, you know that, and He alone can deliver us. In the days of Christ, yung tinatawag nating spiritual sufficiency. Bakit? Kasi may mga Pharisees ka, I'll explain it sa next week. May mga Sadducees ka, may mga religious groups na nandyan, may mga financially sobrang yaman din. Yun yung kanilang pag-asa. Doon nakadepende itong mga taong ito. At yung mga mahihirap, na hindi kasama doon sa circle na yon, nakatingin sila doon sa mga taong yon. At yun ang binubuwag ni Jesus dito. Kasi yun yung norm for success and blessed life. Pag naging Pharisee ka, you are blessed. Kung naging Sadducees ka, which hindi mangyayari kung wala kang blood ng mga Sadducees, successful ka. Kung nakadikit ka sa mga Romans, successful ka. Sinasabi ni Jesus, even if you are poor and you believe in me, you are blessed. At hindi naman yan nagbago hanggang sa kasalukuyan. Jesus came telling us, it is our recognition of our spiritual bankruptcy. Nasubukan nyo na bang mabankrupt? Tingnan nyo yung Gcash nyo, bankrupt na bankrupt yan. Walang laman, di ba? Sobrang mahal na mga bilihin. Spiritually, nakakaranas tayo ng ganyan. At yun lang moment na yun, you realize that you are spiritually bankrupt. God can commence dispensing His blessings. Kasi diyan mo matututunang dumepende kay Jesus. At pag nag-dispense ang ating Panginoon ng blessings, laging puno. Laging sapat, katulad ng kinanta natin kanina. The poor, according to Christ, will own the kingdom of heaven. Tignan nyo ha. Yung poor, kaya nga poor kasi walang-wala. Walang pag-aari. Okay? Pero sa economy ng ating Panginoon, poor, who is a follower of Christ, will own the kingdom of heaven. You see that? Wala ka dito, pero the follower ka ni Jesus, you will someday own kingdom of heaven. Doon ka palang magkakaroon ng sarili mong paghahari. Finally. No? Yun yung connection niyan, mga kapatid. Ganyang kalalim yung teaching ng ating Panginoon. Now, blessed are those who mourn. Yung mga nagdadalamhati.
for they will be comforted. Ano ba yung ating pinagdadalamhati? Maraming bagay, no? Siguro, paiksiin natin yung statement dito, anumang may value, anumang mahalaga sa'yo, tao, hayop, pangyayari, bagay, na nawala, ay magbibigay sa'yo ng damdamin ng pagdadalamhati. Maraming nagdadalamhati ngayon. Daming namamatay, mga kaibigan. Mga pastor Ding, may pinuntahan kami nung nakaraan. Nilibing yung kanyang kaibigan since high school. Imagine the pain, no? High school, magkaibigan sila. Daming namamatay. Daming nagkakasakit. Ang daming mga nawawalan ng trabaho. But, mga kapatid, tayong mga Kristyano, nilalagpasan natin yung pagdadalamhating yon ng anumang mga nawala sa atin ng mga material o mga tao. Nagdadalamhati tayo because righteousness and holiness are lost. Are you with me? Nagdadalamhati ka pa ba ng ating gobyerno ganito? O tanggap na natin? Wala na, ganyan na talaga. Nagdadalamhati ba tayo na wala ng spirituality sa buhay na marami, kahit mga Kristyano? Hindi na ma-distinguish kung tayo ba ay Kristyano pa o hindi na. Ito sinasabi natin, Panginoon. Kung nasasaktan tayo at nagdadalamhati tayo dito, then, sabi ni Jesus, you will be comforted. Kasi nakikita natin sa mga panahon natin ngayon, para bang, sabi ko nga di ba kanina, Kingdom of God, Kingdom of the world, pag tiningnan mo, nakinig ka sa news, parang lamang lagi yung kingdom of the world, of this world, di ba? Parang laging nananalo yung masama kaysa sa mabuti. Papasok yung Hamas sa Israel, papatay ng 1,400, mag-airstrike ang Israel, 5,000 ang patay. Sana? Ano na ang nangyari? Nagmo-mourn ba tayo sa mga bagay na to? We mourn because of so many things and our sufferings. Para bang maglilinger pa yung suffering na yan. Hindi pa matatapos kaagad. At pasama ng pasama ang mundo. And Jesus says, in my kingdom, I will turn your mourning into dancing and your sorrows into joy. That's His promise. May mga recently na wala na mga kamag-anak dito, namatay. Sakit. Jesus promises us. He promised us. He will comfort us. Comfort will come. What about the meek? Yung mga mabababang loob, mga humble sa mundong ito. Ang sabi ni Jesus, they will inherit the earth. Mamanahin nila ang mundo, ang lupa. Makinig. Sino ang may-ari ng lupa? Maraming properties sa mundong ito. The rich, the aggressive, the shrewd, yung mga tuso, the powerful, the tyrannical, never the meek. Okay? Mababa ang loob mo, tahimik ka na mumuhay, pagising mo yung titulo ng lupa mo nasa munisipyo, iba ng pangalan. Yung sinasaka mong kapirangkot na nga lang, ginawang subdivision. Wala kang kalam-alam. Itong mga taong ito, sila yung laging nakukuhanan. Sila yung laging nawawalan. And Jesus came announcing that those who are meek, the humble, the lowly, the non-violent, the gentle, will inherit the earth. Hindi ito ang tinuro sa atin ng mundo. Pero itong mga taong walang boses sa kingdom of God, tinataas ng Diyos. Pangalawa, blessedness comes from holiness. 6 to 9. So, sino itong mga taong to? Yung mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Yan. Anong pangako ng Diyos sa kanila? Sila ay bubusugin. Yung mga mahabagin, merciful,
Sila ay makakatanggap ng kung ano man ang kanilang binibigay. Mercy. Pure in heart. Yung may dalisay na puso, may malinis na puso. Sabi diyan, they will see God. And then the peacemakers, yung mga tagapamagitan, yung mga naghahanap lagi ng kapayapaan, they will be called children of God. Nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Kapatid, parang hindi mo na ito gano'ng nakikita ngayon. Rare na ito na mga phenomenon at pangyayari o breed. No? Iba ang kinagugutuman at kinauuhawan ng tao noon at ngayon. Fame, pwede. Power, prestige, comfort. And these things are achieved through crookedness and wickedness. Alam naman natin yan. Ang tanong is, saan tayo nauuhaw at nagugutom sa ngayon? At bakit hindi ito napapawi at humihinto? Bakit ang kagutumang ito sa kaluluwa ng tao hindi napapawi? Bakit ang kauhawang ito ay hindi na humihinto? Sabi mo noon, Lord, pagka may bahay na ako, active na ako sa church. O, di ba? Hindi naman nangyari yun. Kasi gusto mo na naman ng sasakyan. Mahirap pala, Lord, kasi ang layo ng bahay ko. O, di ba hindi siya natatapos? Kasi yung kinauuhawan natin, kinagugutuman natin, yun yung mga bagay na dinesign talaga ng mundong ito na hindi talaga pwedeng isatisfy. Kaya nga tanungin natin ang ating mga sarili, saan ba tayo? Ano bang dahilan ng ating kagutuman at kauhawang spiritual? Dahil hindi yan napapawi dahil hindi ang katuwiran ang dahilan ng ating pagkakagutom. Pwede tayong ngayon mag-umpisa na mauhaw at magutom sa righteousness ng ating mga buhay at ng ating society. Mayroon kayong chance sa 30 na makabawi, makapili ng mga taong may katuwiran, may takot sa Diyos upang sila ang ating ilagay doon. Diba? Na-realize nyo ba mula October 19 hanggang 30, dumami ang mababait sa Pilipinas? Diba? Dumami. Lahat ng tao ngayon, madaling lapitan. Mahirap hanapin, pero madaling lapitan. Lahat ng tao ngayon matulungin. Di ba? Buti na lang may eleksyon. Kahit papaano dumadami yung mga bigla-bigla na lang naging approachable. Naging mababait. Dito sa church, mga kumakandidato dito sa church, mababait na talaga yun. Okay? Yung iba, sinasabi ko, hindi mo kakilala, no? Tapos bigla-bigla na lang maraming sasabihin sa'yo. Buti naman, tuminong-tino ang mundo natin. Tapos may liquor ban pa ngayon sa Imus. Yan, sinasabi ko mga kapatid, mauuhaw tayo sa righteousness. Halimbawa, kayong mga magulang, pag nag-pray ba kayo ng partner ng inyong mga anak, kasama ba yung spirituality sa pinag-pray ninyo? Lord, sana yung anak ko makapag-asawa na may takot sa'yo. Parang palagay ko, hindi talaga yan. Wala. Ano ang asahan natin? Nangangarap ba kayo na maging professionals, maging influential yung mga anak ninyo? Pinag-pray nyo rin na, Lord, part ng kanilang success story, paglilingkod sa inyo. Mukhang wala. Kaya nga hindi nauubos yung hindi nasasatisfy yan kasi nga mali nga yung ating hinahanap minsan. Pero may pagkakataon tayo dahil itinuro ito ni Jesus. If there is a void that is impossible to fill in sa buhay mo, offer it up to God and ask Him for righteousness. Then ang kanyang pangako, pupunuin tayo. Yung bang deeply satisfied yung ating buhay. Kasi yan pangako ng ating Panginoon. The merciful
on the other hand, will harvest the very same thing he sows, mercy. Bakit? Kasi laging yan ang requirement ng Panginoon, magkaroon tayo ng habag sa ibang tao. At huwag niyong kalilimutan, isa din yan sa kanyang mga attributes. Ang Diyos ay Diyos ng habag o kahabagan. Sabi nga niya sa Micah chapter 6, verse 8, He has showed you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Now, the pure in heart will see God. Ano naman ito? Ito yung pang-anim sa mga beatitudes na binabanggit ni Jesus. Now, Jesus goes to the core of human life, the heart. Ang sabi niya, yung may mga malilinis na puso, makikita nila ang Diyos. Bakit? Kasi contrast po ito sa teaching ng mga Pharisees at sa mga teachers of the law noon. Masyado silang obsessed sa outward appearance. Masyado silang obsessed sa outward na paglilinis. Bago ka makapasok ng bahay, ang dami mong dadaan ng mga batya para maglinis. Bago ka makakain, maglilinis ka ng katakot-takot sa iyong mga kamay. Bago ialay yung isang handog, kailangan malinis na malinis. At kanilang paniniwala, yun yung magbibigay sa kanila ng merits. Sabi ni Jesus, paimbabaw yan. Ang totoong tinatanggap ng Diyos, yung malinis na puso. Yung mga mahilig sa adventures, yun daw pong Gran Telescopio Canarias sa Spain. Nilagay yan dyan sa dyan ng mga astronomers dahil dyan daw po yung pinakamagandang tinatawag nating vantage point. Sa gabi, maliwanag, halimbawa, walang clear yung sky, makikita mo daw dyan talaga lahat ng mga heavenly bodies using that telescope, specialized telescope. At yung conclusion ng mga napunta na doon at tumingin na doon, sabi nila, when you go there, titingin ka doon sa telescope na yon, it is like you have seen God. E paano naman kami mga taga-Alapan? Hindi makapunta ng Spain. Gagawin natin, mga taga-Medisyon, Sang Luma. Ang sabi ng Diyos, see to it that you have a clean heart. And you will see God. Okay? Sabi ng Panginoon, those who have clean hearts will see God. Makikita nila ang Diyos. Jesus declares that a pure heart is what produces external purity, not vice versa. Kung gusto mong maging malinis sa labas, linisin mo muna ang loob. Now the peacemakers, sabi diyan, will be called children of God. Several attempts na mga kapatid, have been made to establish peace on earth, even in Israel, noon pa man. Marami ng gulo yan sa lugar na yan. Hanggang ngayon, di natapos-tapos. Namatay na lahat naman nag-effort para magkaroon ng peace dyan sa lugar na yan. But all this created division and strife. Why? Because God is not there. Anong aasahan natin? Anong peace ang mayroon sa isang lugar at mga grupo ng mga tao na wala doon ang Diyos? There is no peace without God. There is no peace if God is not given supremacy sa ating mga buhay. There is no peace without Jesus because He is the Prince of Peace. Kahit anong human efforts dyan sa gawing yan ng mundo, kita mo nga, problema nga natin, di ba? Mayroon tayong dalawang problema sa Pilipinas when it comes to peace and order. Mayroon tayong tinatawag na idealist Luzon and Visayas. Ideologies o idealist. And meron tayong tinatawag na secessionist South. Di ba? Hanggang ngayon hindi naayos. Why? Kasi nga, hindi naman natin kinikilala at nilalagay sa gitna ang ating Panginoon. But look at this. Habang hindi natin pinapatupad ang kapayapaan,
na kapayapaang nauna mong naranasan ng dahil si Jesus ay nasa iyong puso, there will be no peace in this world. Sabi ng Colossians 1:20, and through Him, to reconcile to Himself all things, tinutukoy si Jesus, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Wala talagang pag-asa itong mundong ito kung wala ang Panginoon. So, ang mga peacemakers, yung naghanap at nagpapalaganap ng kapayapaan, anong sabi sa kanila ng Bible? Ang sabi ni Jesus sa kanila, they will be called children of God. Maganda naman na sigurong title yan. No, hindi ka nalugi dyan, kapatid. You are a child of God if we pursue this. Pangatlo, blessedness comes from brokenness. Tingnan ninyo ito. Basahin natin. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan. Of course, sabi dyan, napawang kasinungalingan. Nang dahil sa akin. Okay, yun yung disclaimer doon. Pinaparatangan ka, nilalait ka, tinutukso ka because of Jesus. Yan. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Ano ibig sabihin nito? Nilagyan ng meaning ni Jesus ang lahat ng persecutions at sufferings na naranasan mo because of your faith. Jesus put a reason behind hardships. Jesus issued a promise in response to your trials. Ngayon, nagsasuffer ka, naghihirap ka, nagtitiis ka, mayroong dahilan. At naranasan niya na marami dito. Ay ano nga namang ine-expect mo? 20 years mo silang kainuman, naging Krisyano ka at hindi ka na nila kasama, magbubunyi sila? Diba? Usigin ka nila. Hahanapan ka nila ng mali. Pero ngayon, mayroon ng meaning ang iyong suffering. Yung mga suffering mo noon na hindi mo mapangalanan. Bakit? Ano nangyari sa akin? Hindi ko alam to. Mga trivial na mga reasons. Now, there is a concrete reason behind all the hardships in life, and that is Christ. Nag-suffer dito kasi nagpursue ng righteousness sa office, na-persecute. Praise the Lord for your life. Hindi lahat ay tatayo sa kanilang conviction bilang mga Kristiyano. You have lost your business, you have lost malaking income because you stood doon sa conviction na ito ang pinapagawa ng Panginoon. God will vindicate you. I don't know when, pero God will vindicate you. Hindi lang yun, mga kapatid. Hindi lang mayroon ng reason ngayon ng iyong suffering. You can even rejoice in the midst of persecution and insults. Why? Because in the eyes of Christ, you are blessed if you endure persecution because of Him. Mayroong reason ng ating mga persecution. The world considers your suffering as a result of your sins. Ayan, kaya ka ganyan. Di ba laging ganon? Nakarinig ka na ba ng ganon? Kaya ka nagkakapigsa-pigsa. Dami mo kasing kasalanan. Di ba? So lahat ng suffering ini-interpret mo dahil meron kang ginawang mali. Yan ang tinuro sa iyo ng mundo. Dahil meron kang maraming kasalanan. Jesus flipped it. Biniligtad yan ni Jesus. Now, you can suffer because you are doing the right thing. Dati talaga nagsasuffer ka. Kaya ka nakakasakit. Hindi ka kumakain. Puro kainom. Sigarilyo, drugs, lahat na lang. Kaya ka nakasakit. Pero ngayon, nagsasuffer ka, mayroong hardship sa buhay because you are doing the right thing. Ginagawa mo na kasi yung tama. Ano ang right thing? Yung kalooban ng Diyos. Mamili ka. Magdusa ng walang saysay o magtiis para kay Jesus. Lagyan mo ng meaning yung suffering mo.
See to it na nangyayari itong kahirapang ito, itong pagsubok na ito, itong kabigatang ito, kasi sumusunod tayo sa ating Panginoon, tumatayo tayo kung ano man ang righteous sa paningin ng Diyos. Maaaring gusto mong tanungin ang iyong sarili ngayon, am I being broken for Christ? Am I being poured out as an offering for Jesus? Is being broken because of Christ worth all the troubles? Diba? Ito bang mga pagtitiis na to? Ito bang pagpunta-punta sa church? Ito bang prayer meeting? Ito bang life group? Ito bang pag-aantay kung kailan babalik si Jesus? Ito bang hindi pagtanggap ng suhol? Ito bang pagbabayad ng tamang buwis? Ito bang buhay na to ay worth it? The answer is yes. It is worth it. Why do you think I'm still here? No, as a pastor. Bakit ako nandito pa rin? At bakit nandito pa rin yung mga staff? Bakit nandito yung mga pastors? Bakit nandito yung mga elders? Sa mga napakahirap na trabahong ito. Because of this. Because Jesus promised that the reward is great. Bakit kayo nandyan pa rin sa mga opisinang yan? Because the reward is great. Kasi kung aalis ka dyan, paano na? E di lalong nanalo ang kadiliman. If you are being persecuted because of righteousness, Jesus says, you are blessed. So, ano yung blessed life? Sa ngayon, noon at ngayon, no? Ano ba ang dating nito sa mundo? Dalawang imagery ang ginamit ni Jesus. Dalawang bagay na alam natin. Una, ito yon, the salt of the earth. Okay? Salt of the earth, hindi salt for food. Okay? So kasi sa Israel, may dalawang uri ng salt. Number one, yung galing Mediterranean. Yun yung pinapangluto. Totoong salt. Sodium. Ano bang tawag dyan? Basta sodium. May isa, galing sa Dead Sea. Kasi masyadong, maalat. Di mo pwedeng kainin yon. Yun ay ginagawang either disinfectant or fertilizer. Okay? Yun ang tinutukoy ni Jesus dito. Hindi yung galing Mediterranean. Salt of the earth, not salt for food. Jesus meant salt as fertilizer. So kung ikaw ay tinuring ni Jesus na blessed, dapat maging salt of the earth tayo. Fertilizer. Maganda yung sabi ni Andrew Wilson dito. Sabi niya, disciples are fertilizers. Alam niyo naman, di ba, na mahilig maghalaman dito? We're meant to be in those places where conditions are challenging and life is hard. Fertilize. We are sent to enrich the soil, kill the weeds, protect against disease, and simulate growth. And as we scatter, life springs up in unexpected places. Barren lands become fruitful. Kaya sabi ni Jesus, you are the salt of the earth. Minsan, madesisyon natin, alis na nga ako dyan sa subdivision na yan, ang daming pasaway. Hindi mo ba na-realize na maaaring ikaw nga nilagay ng Panginoon dyan? Sa fertilizer? Kasi kahit saan tayo, nai-enrich yung buhay ng ibang tao. Yun yung blessed life. At sabi ni Jesus, pagka nawala na yung saltiness niyan, ibig sabihin yung bisa niyan, hindi wala na. Apak-apakan na lang ng mga tao yan, wala nang pakinabang. Sana hindi tayo dumating sa puntong yon. Pansinin ang sinabi ng propeta, even the wilderness and desert will be glad in those days. The wasteland will rejoice and blossom with spring. Yes, there will be an abundance of flowers and singing and joy. The deserts will become as green as the mountains of Lebanon, as lovely as Mount Carmel or the plain of Sharon. There the Lord will display His glory, the splendor of our God.
Yan yung vision ni Isaiah sa future, sa parating na panahon. Ngayon nangyayari yan because of you. Mga salt of the earth, we fertilize what is barren. We make it productive, we make it fruitful. May pakinabang. Pangalawa, hindi lang salt of the earth, sabi ni Jesus, you are the light of the world. Dahil yung city on a hill cannot be hidden. Ba yung nangalagay sa bundok, hindi yan makikita. Hindi yan pwedeng itago. Tayo daw po ay ilaw. Alam niyo, ang Jerusalem kasi, diyan sa landscape na yan ng mundo, yan yung pinakamataas, highest peak yan dyan. So, mga travelers, kung kahit saan ka galing dyan, aakyat ka talaga. At mahirap yung terrain, lalo ng panahon ni na Jesus. Maraming nahuhulog sa bangin, may natatalisod, no? Maraming mga disgrasya nangyayari. Lalo na kailangan talaga nila mag-travel ng gabi. So, anong ginagawa? Anong ibig sabihin nito? Anong context nito? Nung kanilang kapanahunan daw, yung mga taong nakatira dyan sa mga lugar na yan, nagkaroon sila ng generosity sa kanilang mga puso. For the sake doon sa mga strangers, mga travelers. So itong mga taong to, kusa silang maglalagay ng mga ilawan doon sa mga daanan para magsilbing guide ng mga taong hindi naman nila kakilala. Para kung saan man sila magagaling, makikita nila, may ilaw doon. May kasunod na ilaw doon, so ito yung daan. Susundan natin yung ilaw na yan para hindi tayo maligaw. Yun yung sinasabi ni Jesus, you are the light of this world. At yun ang kanyang uri ng buhay na pinamuhay. At yun din yung imbitasyon ni Jesus para sa atin. It's easy, mga kapatid. No? Naisipin na, nga naman. Pag may mga taong generous talaga at maglalagay ng mga ilawan dyan, hindi nga naman maliligaw. At most likely, hindi rin ma-stumble yung mga tao sa kanilang paglalakad sa gabi. This gives guide so people won't be lost or stumble. Siguro ang pakiusap sa atin ngayon, have a helpful and generous heart. If you are claiming to be blessed by the Lord, nakita natin yung ilang mga characteristics doon na binanggit ni Jesus, nagagawa natin yun, praise the Lord. But be mindful, you are the salt of the earth. You are to fertilize this world. And you are to act as light of the world. At sabi ni Jesus, wala namang isang tao na pumasa sa psychiatric test na nagsindi ng ilawan tapos tinakba ng banga. Kailangan talagang ilabas niya yun upang matanglawan yung ibang tao. Conclusion, pagtatapos, mga kapatid, these are not demands or requirements to enter the kingdom. Otherwise, magiging Pharisees tayo. Gawin mo muna to bago ka makapasa. Hindi siya ganoon. Instead, these are attitudes, practices, and orientations of heart which manifest the values and purpose of the kingdom. Yan yung buhay ng mga taong sumusunod kay Jesus. Pangalawa, you are already blessed in Christ. Pinagpala ka na ng ating Panginoon. Minsan lang hindi natin napapansin, pero pinagpala ka na ng Panginoon. Payo ko sa iyo, no? Enjoy the blessings and rewards for the glory of God. Number 3, this is the life of Jesus, and He is inviting us to emulate this life, His life. Yan yung buhay niya. Ni-invite tayo ng ating Panginoon na sana gayahin natin. Yan din ang ating ipamuhay. Panghuli, challenge sa atin. Yung mga beatitudes na yun, tingnan mo nga uli, mamaya pag-uwi mo. Sabi mo, Lord, tulungan mo nga ako. Pipiliin ko itong isang to kasi nag-struggle ako dito. Try to practice it. Ganyan, pamuhay natin. Makikita natin itong mundong ito, yung unti-unting makita ng maganda. Dahil nandiyan ka at pinapamuhay mo yung buhay na ipinakita at ipinadama ni Jesus sa atin. Mga kapatid, tayong lahat sa mata ng Diyos ay pinagpala. Magandang umaga po. Naanyayahan po namin na tumayo po tayong lahat.
Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam. Pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Let us receive the blessing of God. May the Lord bless you and keep you. May the good Lord make His face to shine on you and be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen. Amen. Sige po, bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay at umuwi sa kanya-kanyang mga tahanan, sama-sama po nating muling awitan ng ating Diyos na buhay.